Posible ba na manalo yung party list nang walang uupo sa kanila po? Na, kumbaga, representante? Katulad po yan, nanalo po yung party list na yan, so inaalam natin kung sino ang uupo, inaalam natin kung sino ang dapat na umupo. At yun na nga, dumating pa sa punto na ang Korte Suprema magdidesisyon kung sino talaga ang uupo at base sa ating record din. May nag-resign ba? Meron bang nag-propose na bagong listahan? So, madami pong issue. Hindi lang po yung kung sino may control. Minsan, sino ba talaga ang mga opisyal na nominado ng partido. Pinag-aawayan po minsan, hindi lang yung control ko, hindi yung listahan ng nominees. Kasi isa po dito sa mga, just to clarify lang din, yung isang nominee nila, nung kabilang wing, ay galing sa ibang party list na naging nominee din. Nung natalo yung party list na yun, siya yung ginawang nominee. Siya yung pumalit. Siya yung ginagawang nominee ng magsasaka party list. Ito yung something na allowable po ba, Chair, kapag ganun? Since nominee naman yung pinag-uusapan. Isa po yan sa mga issues na dapat ma-resolve din ng kataas-taasang hukuman tungkol sa mga ganyang bagay. Alam niyo po kasi sa Republic Act 7941, meron po isang provision doon na nagsasabi basta yung nominee ay dapat merong membership doon sa partido o sa organisasyon o sa sectoral organization ng at least 6 na buwan bago ang eleksyon o bago siya malagay bilang nominado. So yan po yung isang bagay na palagay ko pag-uusapan din sa Korte Suprema. At yun po yung sinasabi natin, Sir Mike, Sir Lawrence. May problema na talaga yung Republic Act 7941 natin, yung party list law. Dapat talaga yan ina-amend na o nire-revise. Kasi nga po, ang tagal na yan, madami na mga pangyayari na pipilitan ng Korte Suprema tuloy na makapag-issue ng mga ruling interpreting the provision, isang ang tawag na natin dyan, judicial legislation. So kasi ang ilabas po ng Korte Suprema ay automatiko na magiging president po ng mga susunod. Tama po ba? Magiging Tama batas. po. Kaya po natatandaan nyo, Sir Mike, Sir Lawrence, halimbawa, dati sa computation ng 2%, sabi dati ng ating katas-tasang hukuman, hindi naman kinakailangan fill-upan. Sumunod na decision, ni-reverse yung unang decision, sabi, dapat fill-upan ang lahat. Kung 63 seats yan, 63 seats, dapat na-fill-upan ng una, hindi. Pangalawa po, halimbawa, sabi, hindi dapat nakatira man lang sa gated communities ng Dasmariñas Village o kaya sa Forbes Park. Pero yung sumunod na ruling, hindi kinakailangan gumagapang sa kahirapan. Pwedeng may advokasya lang, kahit super bilyonaryo. Basta may advokasya, pwede na maging nominee. So, madami po mga ganong klaseng ruling na nagkakaroon ng mga pagkakaiba-iba. Dahil nga po sa nag-i-interpret at dahil malabo minsan yung provision ng batas.